Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon at araw ng Poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, ito po ang mensaheng iniwan ni Jesus sa kanyang mga alagad nang mangaral ito tungkol sa katapusan. Sabihin nyo nga po, katapusan. Alam nyo po, tayo po ay nasa mga huling araw na ng karaniwang panahon. Malapit na ang katapusan. At magsisimula ang Adbyento. Kaya kung mapapansin nyo, biglang magbabago. Magbabago ang ating liturhiya. Magbabago ang aming mga kasuotan. Hindi na magiging green. Kasi patapos na ang karaniwang panahon sa ating liturhiya. Kaya nga, ang ating mga pagbasa ay tumutukoy sa katapusan. Yung sinasabi ni Jesus, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ibig sabihin, matatapos man ang lahat, meron pa ding sisimulan. Mawawala man ang lahat, meron pa ding dadating at uusbong. Masisira man ang lahat, meron pa ding mabubuo. Kung kaya't mawala man ang langit at lupa at lahat ng mayroon tayo dito sa mundo, mananatili pa din ang kanyang salita. Ito po, ang kahit kailan walang katapusan at walang hangganan, ang mga salita ng Diyos. Kaya naman, kung meron tayong panghahawakan, kung meron tayong pahahalagahan dito sa ating buhay at dito sa mundo, ito lang dapat yung salita ng Diyos. Dahil yan ang kahit kailan hindi mawawala, hindi mawawasak, hindi magigiba. Kaya nga binibigyan tayo ni Jesus ng patikim sa lahat ng katapusan na mararanasan natin sa ating buhay. Ano-ano ba ito? Pwedeng katapusan ng relasyon. Pwedeng kawalan ng trabaho. O hindi ba? Sino ba naman mag-aakala na dadating ang pandemic
at mawawala ng trabaho ang marami. Pwedeng kasiraan ng pangarap o kaya kaguluhan sa pamilya. Pwede ring kahinaan sa pananampalataya. Lahat ito mawawala. Lahat ito matatapos. Lahat ito pwedeng masira. Pero gumuho man o maglaho, sigurado mayroong uusbong na panibago. Mayroong uusbong na panibago. Kung kaya't ang katapusan, hindi dapat natin kinakatakutan. Walang dahilan para magmukmok. Sa halip, paghandaan natin at panabikan kung ano ang paparating. Meron man tayong naranasang mga katapusan sa ating buhay, tandaan, hindi yan ang hangganan. Dahil meron tayong pananabikang paparating. Natapos man ang relasyon, nawalan ka man ng trabaho, nasira man ang iyong pangarap, nagkagulo man ang pamilya, o kahit nang hina ang iyong pananampalataya, hindi yan ang katapusan. Dahil ang katapusan, isang pag-usbong ng bagong paparating. Kaya nga, ginamit ni Jesus yung imahe ng talinhaga ng puno ng igos. Sabi niya, ipinapakita ng puno ng igos ang paghahari ng Diyos. Gaya daw ito ng puno ng igos, malalagas ang lahat, mamamatay ito, pero dadating ang panahon na may muling uusbong at ito'y mabubuhay muli. Parang puno, malalagas, pero mayroong uusbong at ito ang paghahari ng Diyos. Yung pagkatapos ng katapusan, merong sisimulan. Lilipas ang kamatayan dahil mayroong pagkabuhay. Alam niyo po, alala ko yung kwento dito noong aking nanay tungkol sa katapusan. Dumating ang panahon na kami ay lilipat ng bahay. No? Lungkot na lungkot siya kasi ayaw niyang umalis dun sa aming lumang tirahan. Ayaw niyang iwan yung luma naming buhay. Gusto pa din niyang manatili dun. Ayaw niyang matapos lahat ng karanasan namin doon. Pero sabi ko sa kanya, dumating na ang katapusan. Nakakalungkot man, pero mas magandang panabikan ang mga bagong paparating. Merong mawawala, pero merong bagong mahahanap. Hindi ibig sabihin kakalimutan natin yung mga bagay na natapos. Ibig sabihin nito, babaunin natin ang lahat ng ito para mas maging mabunga ang mga bagay na uusbong. Mga kapatid, sadyang sa buhay, dito sa mundo, mayroong katapusan. Meron lang hangganan. Huwag nating isipin na ito ay panghabang buhay. Merong katapusan. Pero sa bawat katapusan, meron mang kalungkutan, meron pa ring dahilan para maging masaya. Dahil ang dapat panabikan ay kung ano ang paparating. Tandaan, hindi lahat ng katapusan ay kasiraan. Para sa iba, ito ay bagong simula. Hindi lahat ng pagkagunaw ay kawalan. Para sa iba, ito ay simula ng kaayusan. Kaya't huwag mawalan ng pag-asa. Sa halip, sa Diyos, umasa. Amen? Amen.